Tol, paalala lang, ang mga opinyon, kalokohan at kwentong maririnig nyo dito sa podcast na to ay mula sa aming mga host at bisita lamang. Hindi ito dapat gawing basehan ng buhay, school project o rason para awayin mo mama mo. Para lang ito sa kwentuhan, tawanan at konting kalat na opinyon. Kung may matamaan, wala kaming pake sa feelings nyo. Joke lang, walang personalan, kwentong barkada lang. Pagod ka na ba? Sandali lang, may kwento ka ba? Halika maupo muna, tawa man yan o kalokohan, ayos lang yan, walang husgahan. Dito sa Kada Kwento Podcast, dito sa Kada Kwento Podcast. Yo, magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Gabram. Maricar. Chris Delano. At nanonood kayo ng Season 2 ng Kada Kwento Podcast. At nandito Kami sa napakagandang lugar ng Islamabad. 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 Pipipipiw! Hindi ko rin alam kung saan yun. Pero, Invento lang ba yun? Oh. Hindi, may ganun lugar. DJ, Nakalimutan ko lang kung saan. Kidding aside, nandito kami sa napakagandang private resort ng Renzort Bars, naka-wordplay. Renzort. Renzort, na ang may-ari siguro ay si Renz. Sabi ko pala, wala akong kumayari. Sigurado. So nandito kami. Dito nyo yan matatagpuan sa San Roque, Marikina City. Napakaganda. Ito yan. Pakita mo. 3, 2, 1, pang! Uy, isipin mo sa city. Sa city may ganito, sa residential. Pwede ka tumakas sa panandali Bahay ang mo. problema mo, no? Kumbaga, kung ako si Tiny, tapos 5 minutes lang yung layo dito, maglalakad lang ako papunta dito, tapos kakatukin ko lang, wala po bang guest? Kasi nainitan ako sa bahay, gusto kong mag-swimming. Yun ay kung wala akong pool sa bahay ko. Paano kung Lang walang ang hangin? garay. Oo nga, no? Anyway, so yun, nandito kami. Check out nyo. Nasa comments, nasa description din yung mga details tungkol dito sa resort. Napaka let's say, napaka comfy, napaka cozy, napaka aesthetic. Di ba? Yan ang mga gusto nila ngayon. Aesthetic. Instagrammable. Yeah, mapapa-thank you, welcome ka talaga eh. Sulit. At syempre, Tol, gusto lang natin, batiin natin ng isang happy birthday syempre. Yes, sir. Nakita nyo naman sa caption, happy birthday, Gab. At kapag birthday, merong Carbogetti. Carbogetti. Gusto muna namin syempre magpasalamat sa tuwing may okasyon, kahit walang okasyon, kahit ayaw na namin, nagpapadala pa rin. Tsaka walang palya si Maraming Carbogetti, salamat no? sa Carbogetti. Isipin mo, Mike Austria. mula nang nag-start ng Kada Kwento Podcast, tuwing may nagbe-birthday sa atin, laging may Carbogetti. nakalagay na sa kalendaryo niya yun. Congratulations. Dahil bukas na yung second branch niya. Oo, nakita yung ko nga. malaking store niya. Restaurant na siya ngayon. Na talagang malaki. Grabe. Oo. Kung in-invite niya tayo dun eh. Nagpunta ako. Pero through prayers. In spirit. Oo. So, congrats, Mike. Maraming salamat. At syempre, dahil birthday nga ni Gab, hindi rin nagpabaya ang Drizzled Chicken. Ito yan. Salamat. Oo. Ayan. At ipasok mo. Ito yan. 3, 2, 1. 1. Papang! Ayan, yung mga Uy. pinadala ng Drizzled Chicken. Talaga namang umaatikabong chicken goodness with everything in between. Mac and cheese. Mac and cheese, yung fries. Tangina mula nung nag-podcast tayo, sobrang dami natin kinain pagkain. Nakakataba talaga siya. Oo, naka-body fit. Dati maluwag to nung binili natin to sa Hong Kong, besh eh. Oo, ngayon. Binili namin to Promise. sa Hong Kong. Oversized to nung binili ko ngayon, medyo fitted na siya. Hindi. Makikita niyo, panoorin yung pinakang episode 1. Pag may nag-sponsor ba sa atin ang protein shake tsaka mga pampapayat, Ay, papayat ba tayo? Doon natin malalaman, tayo ang guinea pig nila. Diba? Oh. Parang hindi Dapat nagsasalita si Tay. Hindi, okay lang sa akin. Pero dapat ang sponsor nila sa atin, yung Tirzepatide. Tears. Ano yan? Yung ini-inject, tapos papayat ka na lang. Yung parang kay Crazy Minutes. Parang nakakatakot. Hindi ako naniniwala siguro. Yung injection lang, papayat. Hindi, pero totoo yun. Totoo siya, pero kapag hindi mo siya May- tinuloy-tuloy, Tataba ka ulit. Tataba ka ulit. Nagganon ako dati. Talaga ba? Huminto ako, tumaba ako ulit. Hindi nga, naggano ka talaga. Siyempre hindi, Gabrang. Ako to, di ba? Sasabihin mo naman sa akin yung totoo eh. So ayun, maraming salamat Drizzled Chicken, maraming salamat Carbogetti by Carbogetti. Austrias, at maraming salamat din syempre Renzort, private resort.
Bars. Okay. Para sa kaarawan ni Gab. Yeah, para sa kaarawan ni Gab yan. At dahil kaarawan ni Gab, bago tayo tumuloy-tuloy sa ating mga episode, kagaya ng tradisyon na ginagawa natin sa Kada Kwento Podcast, meron tayong mga munting regalo para sa ating tamad na kaibigan. Alright? Simulan natin dyan sa inyo, guys. Teka lang. Dahil ako hindi ko alam kung ano pa laman ito. Pero unahin natin dyan. Sino ba mauna? Mauna na ako. Okay. Ayan na. Gab, ito Kantahan yung muna regalo natin ko si Gab, Dol. Okay. Happy birthday. Kada, sabayan nyo kami. To you. Kaya naman. Happy birthday to you. To you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Gabrang. To you. Sa'yo ang babae. Kami ang dada. Game. Okay, anong regalo mo kay Gab? Gab, para hindi ka na hindi ka na magtaka. Oh, ito na. Paano kung walang hangin? Wow. hindi ka na mauubusan ng hangin yan, Gab. Bawat sulok, may ganito na. Okay. Thank you. Magagamit ko talaga to. Alright. Papatunayan kung may hangin ba talaga. Talaga. Ngayon mo Ramdam sabihin walang hangin. Ops, Kada, pasensya ka na kung nahinto ang panonood mo, kung na-interrupt. Gusto lang namin humingi ng paumanhin ako, si Maricar, si Gab, at si Chris Delano. Kung bakit lumabas ako dito, gusto ko lang i-inform sa inyo na mula sa timestamp na to hanggang matapos, ay audio na lamang ang meron. Paumanhin kasi na-corrupt yung file namin sa video. Lahat ng bagay ginawa namin para ma-retrieve. Unfortunately, hindi na namin nakuha. So, pasensya na, babawi na lang kami next episode. Sana manood pa rin kayo or kahit pakinggan nyo na lang nasa Spotify or dito. Thank you so much. Pasensya na ulit. Next! Okay, Gab. Pinagandaan ko to. Siguro mga 3 buwan ko pinag-isipan to, Gab. Talagang pinag-isipan. Pinag-isipan ko talaga. Kasi walang tatalo sa regalo ko to. Oh, yeah. Robot! Robot! Diba? Robotics! Oh, Robotics! yung ganda oh. Anis. Robot. Hindi ko pa alam to pero mabuksan ko. Ang ganda oh. Robot. Thank you. Robot. Thank you. Robot talaga. Dahil sobrang into robotics ka talaga. Ay, robot din. Tol, binigyan ka ng Uy, Minecraft robot. Roblox. Ay, Roblox. mga ganon. At, ito na. Ito pa. Dami kong laruan. Ito pa, Tol. Dahil mukha kang ganito, addict na addict ka sa ganito, at para pagka nilut ka, kahit nilut ka ng 3 months, may makakain ka pa rin, Tol. Binigyan kita ng itlog, Tol. Uy, thank you. Ubusahin ito isang araw lang. Oo, sobrang addict ni Gab sa itlog. Sa mga hindi nakakalam. 10 itlog ako isang araw. Yeah. So, happy birthday, Gab. So, paano ako Thank makain you. ng itlog? Ha? Paano ako kumakain ng itlog? Ay, iba-iba luto. Isa lang ang hindi ko kaya. Ano? Yung ano, Yung may bok? hindi kagi yung, Alin? yung ano, yung Japanese, Yung ano? yung omurice. 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 Hindi mo kaya kainin? Hindi kaya lutuin. Hindi mo kayang gawin. Oo. Mahirap masyado. Pang-expert. Tapos, dahil birthday ni Gab, yun. Happy birthday, Gab. Happy birthday, Gab. Happy Happy birthday, Gab. So, bago Salamat. na. So, Nakakada. ayun, binati lang muna natin si Gab ng happy birthday. At ayun. Uy, ito pa pala. May ganito pa palang pinadala yung drizzled chicken. So, para siyang burrito with Na may fries sa loob. may fries, may chicken. Wow, may rice pa. Pogi. Ang sarap. Thank you. Grabe. Grabe yung mga foods. Dahil yan, birthday mo, Gab. At mamaya, Salamat, busog na ako. at mamaya, syempre, pagtapos ng shoot na to, magsiswimming muna tayo sa napakagandang resort na to, na resort. Okay. Resort. At anong araw ngayon? June 12? Araw ng? Kalayaan. So, araw ng magigiting. Ay, Kalayaan. kalayaan pala. Kalayaan. Sino nagsabing kagitingan? Ako kayo. Ina mo eh. Sorry. So, araw ng ano? Damay. Araw ng kalayaan. Ito yata yung nakalaya ang Pilipinas sa Oo. mga mananakop. Mananakop. So, yeah. Magandang Talaga pag-usapan. bang nakalaya tayo? Ay, Diba? Pilipinas, tunay ka nga bang malaya? Paano kung... Paano kung wala naman talagang kalayaan? Diba? Paano kung kahit ibang bansa walang kalayaan? Sabi nga ni Looney, malaya ka ba talaga o malawak lang yung kulungan? Oo. ay?
Magandang pag-isipan yun ah. Sabi nga ni Rooney, pag nabukas na ang mata, kasalanan ng pumikit. At sabi pa ni Looney, chicken adobo. Nakakabobo. Diba sabi niya? Ay, ikaw, wala ka bang kasabihan kay Looney? Wala eh. Pero maganda yung sinabi ni Looney na yun na pagka nabuksan na yung mata mo, kasalanan ng pumikit. Oo. Diba? Accountable ka na eh. Kahit Galing. alam mo mali, yun nga yung pinag-uusapan natin madalas, di ba? Pipikit ka ba? Oo. Oo. Parang ito yan eh. Pero life and death na kasi. Gusto mo magpa-open ng third eye mo. Pero willing ka ba talaga dun sa mga consequences, sa mga makikita mo? Ikaw, willing ka? Oh. The truth will set you free. The truth will set you Multo lang free. pinag-uusapan natin dito, Gab, tsaka mga halimaw. Eh, paano kung truth yung may truth pala dun? Anong klaseng truth? O truth na makikita mo sila na multo sila. Siguro meron pang there's more to it. Parang baka meron pang iba There's more Eh, no, there's more to eat. There's a lot to eat. Paano kung Wordplay. 1 plus 1 equals 4? Paano Okay. kung ganun? Pero pwedeng ang 6 sa atin ay 9 sa kanila. Depende sa nakatingin. Diba? Kung nasa tag. Paano kung ang 69 hindi naman talaga numero? Eh, paano kung pag nagko-computer tayo, tinatanong tayo, are you a robot? Hindi kaya mga robot yun, hinahanap yung relatives nila? Paano kung pag naglalaro ng Dota, hindi naman talaga ikaw ang naglalaro, kundi yung computer ang naglalaro sa'yo? Eh, paano kung kung totoong sinasabi nila na ang kamatis ay isang prutas, ang ketchup, juice o smoothie? Oh. Paano kung yung mga balita, meant sila na i-entertain ka, pero sila talaga na i-entertain sa atin? Wow. Paano kung walang hangin? Naisip ang puta. Smoothie. Yung kamatis. O nga, no? Wala ba gumawa nun? Wala, no? Tomato. Pero kung prutas talaga yung... Prutas na eh. Kaya nga, Official. kung talagang officially prutas ang kamatis, so ibig sabihin ng tomato ketchup, juice yun. Tomato juice. Di ba? Ah. Tomato juice, no? Smoothie na Nga tomato. eh. I-shake mo. Ang ina, tamang acid Walang bibili. reflux ka dun. Eh, ba't ang mangga? Ang mga. Manggang hilaw. Ano ba to? Ma-acid and reflux Meron nga ka rin rin yung dun. Charmaine, yung Acid. orange. Charmaine daw gusto niya maging pangalan. Oo. Isa daw, ayaw, bakit? Sabi niya, hindi ako pinag-isipan. Yung pangalan ko hindi pinag-isipan. Orange na nga ako. Orange pa papangalan sa akin. Eh, ikaw, mangga ka. Yellow ka naman. Ba't ako orange lang pinangalan? Eh, ba't? Ano ba gusto mo talagang pangalan dapat? Charmaine. Charmaine. Pero speaking of kamatis, kaya ako nabanggit yung kamatis. Tol, alam nyo ba na minudo? Di ba may kamatis yun? Tomato paste or sauce. Yun ang huling kinain ni nung araw ng kalayaan. Totoo ba yan? Yung winagayway yung bandera sa Kawit, Cavite. Yung ano yun? Kumain siya ng minudo. Minudo. Si Emilio Aguinaldo nagwagayway nun, di ba? Ah. Kumain siya ng minudo. Naikon ko lang. So, naabangan ko eh. So yung Independence Day sa Pinas, Aha. bigyan niyo nga ako ng background. Sige, bilang taga-US ka, Paano nabuo yung Independence Day niyan sa Pilipinas? Eh di natapos yung mga Spanish. Oh, pananaw. Panahon nino, Amerika. panahon nino. Emilio. Emilio Aguinaldo. Diba? Tama? di ba siya ba yung unang nagwagayway? Oo. Siya nga. Ayoko kasi bakot nila ako mali ako eh. Pero hindi ko kasi masyadong sure. Pero siya, di ba? Kasi ako, aminado ako, hindi ko alam eh. Sa Kawit, Cavite to, yung bahay niya. nung Bahay ni panahon ni General Aguinaldo. Luna, Ayan na. After na nun. diba? Ay, Hindi teka morning. lang. Afternoon. Hindi ko sure kung after na nun. Pero, ang alam ko dito sa history, yung pagkakakamit natin ng kalayaan, Pagkamit, okay. may involvement ang Amerika. Kasi 'di ba during nung kala Emilio tapos kay General Luna, Amerika 'yon. Nag-decide na sila na palayain tayo. Parang ganun. Pero babalik tayo sa golden question. Sa mga nangyayari ngayon, sa modern days, modern times, ibalik natin to kahit nakakatawa. Totoo ba talagang malaya tayo? Hindi. Tingin ko hindi. Sa Tingin ko hindi. POV mo, sige, bakit hindi tayo talagang malaya? Kasi yung constitution natin halos kopya lang sa
halos kopya lang na parang dinikta lang sa atin ng banyaga pa rin eh. Ito yung gawin nyo, ito yung konstitusyon, ganito, magtayo kayo ng pamahalaan. Hindi naman tayo yung bumuo niyan eh. Puro outsource lahat eh. So, sino ang talagang nasusunod? Tayo ba? O banyaga pa rin? Mismo. Tapos salita-salita lang yung salitang independence. Alam mo, Early lang siya. Okay. hanggat merong... Lunukin mo muna. Di na. Lunok na. Pag ako nagsalita ng minginunguya, ibig sabihin may laman. Bars, bitch! Sige. Lubit mo. Kaya mo, lunok lang ako. Sabi, hindi naman sabi, naisip ko lang. Kasi ganun ako kagaling ah. Ang dami mo. Dami mong Eva, sabihin mo na. Teka. Parang malabong magkaroon ng kalayaan hanggat merong monopolyo. Kasi, halimbawa, masasabi mo bang may freedom talaga tayo kung wala tayong choice kundi magtiyaga sa Meralco? As ano na yan, yung parang mas Whole. malawak na Ano lang, hindi. pananaw. Parang ano lang. Parang... Kasi wala eh. Monopolize ang kuryente sa Manila eh. Tapos solar, gusto nilang sila ang... Hindi, ganito kasi. Pero you have a choice. Oo. Pwede mo namang i-boycott yung Meralco eh. Oo nga, pero tignan mo naman... Magsasuffer ka. Oo, nga. So wala kang choice kasi kailangan mo ng kuryente eh. Oo nga, pero Kundi ibig may sabihin, stock yung pamilya mo. pero ang question kasi, hindi ka naman nila pinipilit eh. Oo nga. Mm. Pero wala kang choice. I'm talking in behalf Hindi, ng pamilya ko sinasabi niya, kasi monopolyo kami kasi. may-ari ng Meralco eh. Patay. Hindi, monopolyo. Pero malayo siya doon sa pag-connect doon sa ano eh. Doon sa independence eh. Pero nagigets ko kung saan ang gagaling. Pero, Sa Paco. hindi, yung saan yung pinanggagalingan nung gusto niyang ipunto na pagmamonopolize. Pero ang independence kasi ibinigay na yan sa taong bayan. Pilipino. Oo, sa Pilipinas. Ibig sabihin, ngayon, moving forward sa pagkakatanggap natin ng independence, tayo na mamumuno sa sarili nating bansa. So kung sa sarili nating bansa, tayo yung nag-monopolize, tayo na yung may kasalanan doon. Hindi mo na pwedeng masisi yung ibang... Sa mga banyaga. Oo, kasi mga Pinoy na yan eh. Yung may-ari ng Meralco, yung gobyerno, puro, tayo na yung namamahala, Pilipinas na. So tayo talaga yung dapat sisihin na rin sa mga nangyayaring mag-monopolize. Ngayon, ang tanong, tama ba na tayo na yung namuno o mas maganda banyaga na lang ang namuno? Para sa akin? Para sa akin, mahirap sagutin yan. Oo. Tangin na. Tsaka kawawa. Gab, Maraming- tsaka kawawa naman din yung mga Pilipino noong time na sinakop din naman tayo. Yun nga, Hindi, kawawa. yun nga rin. Ngayon ba, parang hindi naman tayo... Ngayon, siguro baka maging iba. Pero noon kasi, iba kasi yung... Hindi, i-direct to the point na natin. Pabor ba kayong nasakop na lang sana tayo ng bansa, ng ibang bansa? Kung Ako gusto ko pinaglaban talaga natin yung kayo. Depende kung gusto mo makancel o ano. Ako gusto ko talaga yung okay ako pinaglaban natin yung kalayaan natin. Kalayaan natin. Ang dami Pilipino nagbuwis ng buhay para Tama dito. eh, pinaghirapan Sayang. natin ito. Kaya Sayang gabi hindi yun. ubra yung gusto mo kinikwento mo sa akin ng isang araw. Hindi ako nagkikati ka. Hindi, tama naman pinaglaban natin. Kaso nga Saludo! lang, kaso lang yung mga nag-lead sa atin. Hindi, eto yan eh. Okay yun. Balik tayo doon. Okay yung pinaglaban yung kalayaan natin. Nagkaroon tayo ng demokrasya. Pero dumating sa point na yung mga sumunod na leaders, na which is mga lehitimo at tubong taga dito, Pilipinas, oh. fucked up. Feeling ko, kaya naman na hindi magpasakop at maging maayos pa rin yung bansa. Yes. Pero ang problema kasi yung majority na botante, kasi hindi naman educated lahat eh. Na parang ang nangyayari kasi ngayon kung sino yung... popularity yung Totoo. labanan eh. Lalo na sa mga remote tol, places. pabor ka ba na lagyan ng, kumbaga, magkaroon ng test para bumoto? Kumbaga, merong Feeling ko dapat educated lahat ng Pinoy na... Kumbaga, at least college graduate or high school graduate bago ka bumoto. Kasi tignan mo aminado ako nung botante ako nung bata-bata pa. Puta, hindi ko naman kilala yung mga pinag-chichikan ko dyan eh. Yung sa mga senador, mga ganyan, congressman. Hindi ko naman kilala eh. Check lang ako ng check ko anong pamilyar na pangalan sa akin dati nung bata-bata pa ako eh. Okay. Sinabi mo, pabor kayo na magkaroon ng parang test or parang eligibility Yan, tama. para Eligibility. makaboto. Okay. Pero mas pabor ako sa
eligibility bago ka makatakbo sa kahit anong Oh, posisyon. dapat naman talaga. Oo. Dapat naman talaga. Tama din. Yun talagang may alam ka, lalo sa mga senatorial level. Kasi hindi ba naman Congressman. masisisi yung mga botante mismo At least eh. lawyer man lang sana. Oh, lawmaker sila eh. Lawmaker. O kaya may exam na ipapasa for running ng mga politiko, ganun, di ba? Oh, hindi popularity. Tsaka pag may record ka ng criminal case, putang ina, ba't hayaan pang tumakbo yan? Oo, pero kasi sinasabi nila, malayang bansa nga tayo kahit nga yung mga kriminal Oh. na nakakulong, Hindi talagang pangharang. talagang Pwede, guilty oo. Yung iba nananalo pa. Nananalo pa. Yun ang pang Diba? laban nila eh. Malayang bansa tayo, Oo, ganyan. malaya. Ngayon, ang Demokratiko. magic question ko, nung eleksyon, bakit binoto mo si Philip Salvador at saka si Willie Revillame, Gab? Hindi ko binoto yun. Sabi mo, Gab, Hindi ko binoto. nakita ko yung cheat sheet mo. Hindi ko binoto yun. Ipe. Hanggang Grabe ka ngayon naman. ba bumoboto ka Mangongopya pa ka pa din? ba? Ha? Hanggang ngayon, bumoboto ka pa Sobrang din? sama ng loob ko itong nakarandi ako bumoto. Ako din hindi. Napadalan nga ako letter itong taon eh. Hindi parang, hindi ko alam ko 2 minutes lang. Pero de-deactivate daw yung ano ko. Ako deactivated na ako. Ang sabi sa akin ni Mama, kahit parang wala ka ng interest sa bayan mo, bumoto ka pa rin. Kasi, Oo. you're part of the system eh. No matter what. Pero pag bumoboto, talagang yung mga low-key yung binoboto. Alam mo, huling boto ko, Tol, nung panahon pa ng botohan nung kay Duterte. Tapos sumunod doon, hindi na ako nakaboto, na deactivate na yung ano ko. Same, para sa Oo. Sino binoto mo nun? Secret! Ako nung time nung digong, Rastaman. ikaw ba? Parehas tayo. Basta may binoto ko. Hindi, Tol. Sobrang fan kasi ako ni Miriam Defensor Santiago. Ang safe, tol. Walang hater yun eh. Pero alam mo, Sobrang idol ko yun. pero alam mo, yung, Naalala ko pa yung t-shirt. Patak ko Ano pa eh. nabulunan ako, wait lang. pero Sige, alam mo- mamatay ka na. Ay, uy, gago, wag naman. Para wag mo na masabi yan. Pero, T-shirt ka pa nun eh. May bandana pa. Oh, Miriam, di ba? Si Miriam nakabandana. pero alam mo, pinakamaganda para sa akin yung election debate nung time na yun. Oo. No? Hanggang, may time minsan pinapanood ko pa rin yun. Nakakaaliw yun, mga debate, di ba? Oo. Kahit noon pa maganda na yung mga debate eh. Pero yung mga magagaling doon, hindi na nanalo eh. Kahit magaling sila sa debate. Pero nangingibabaw pa rin yung popularity ng isang kandidato. Kaysa Pero, doon sa galing. Tsaka naging sakit na sa Pilipinas ang political dynasty eh. Laging isang pamilya lang Uy, talaga yung nagpapatakbo Recently, pinasa na yung nakakatawa lang. Yung dynasty. No? Oo. Pero pwede ka pa rin tumakbo. Halimbawa tayo magkamag-anak. Pero ibang magkalayo. Oo. Na, halimbawa, party list representative ka. Pwede ako sa maging yung malayo, parang barangay captain, ganun. Parang wala rin. Ang bullshit kasi tingnan mo sa Senate nga lang eh. Meron dyan 2 magkapatid. Hindi lang isang magkapatid. 2 yun. Ayoko na magbanggit ng pangalan. Ayun Pero, na yung bawal ngayon. Halimbawa, senador kayong 2. Alam ko, yun na yung bawal. diba, technically, 4 silang nandun na parehas magkapatid. Oo. Diba Wala kasi siyang sense eh. Halimbawa, tayo magkapatid tayo. Na senador ka, tapos tatakbo pa ba ako senador? Kasi kung gusto kong tumulong sa bayan, sasabihin ko na lang sa kanya yung lahat na idea ko. Diba? Diba? Ikaw na yung nandyan eh. Diba? Pero kung 2 pa tayo tatakbo, may something ni. Oo. Pero, naisip ko rin, nanonood kasi ako nung podcast ng isang beses. Nakita ko si James Caraan nagsasalita about something doon. May sense yung sinabi niya. Okay, lahat tayo may kanya-kanya tayong boto. Binoto mo si ganyan, si A. Binoto ko si B. Binoto niya si C. Kung sino manalo, okay. Pero it doesn't mean na kung mali yung binoto ko, hanggang dulo susuportahan kita. Totoo. Okay, Tama. binoto ko si A. Tapos pag tutumagal, grabe pala sa corruption, ganyan. Hindi porkit binoto kita, mangangahulugan na Ikaw na hanggang dulo. diehard fan mo ko hanggang dulo. It's just that na yung pinakita mo sa mga tao that time, Tiwala. nagtiwala yung tao sa'yo na kaya ka binoto. Pero it doesn't mean na putang ina, titirahin mo ako ng titirahin. Di ba binoto mo yan? Binoto mo yan? Oo, binoto ko. Pero it doesn't mean na tama ako. Lahat naman yan sugal eh. Di ba? So kung binoto ni Gab si Philip Salvador, let's say,
Binoto na si Philip Salvador. Nanalo si Philip Salvador. Tapos kung ano-ano lang yung ginawa sa ano. Magagalit ka ba kay Gab? Dapat hindi. Oo, wag Kasi, na. baka may nakita si Gab kay Philip Salvador na puta, pag-asa ng bayan yung dance Oo. steps nito. So pwedeng ganun. Subjective pa rin siya Pwedeng magalit ka pa rin sa akin kung mali na yung ginagawa ng tao. Sinusuportahan mo pa rin. Sinusuportahan ko pa rin. Okay. Kaya nga pinaka-the best, wag mo na sasabihin kung sino yung binoto mo. Dapat naman talaga private yan. Oo. Pinakamaganda, suportahan mo yung tama yung ginagawa. Kung sinuportahan mo yan, mali pa rin yung ginagawa, tanggalin mo na yung Kaso ang suporta problema sa kanya. Pilipino ito. Kasi kahit mali or tama, lagi meron Ito ang problema sa Pilipino eh. Ano yun? Binoto ko si Chris Delano. Naniwala ako sa kanya that time. Nanalo. Tapos, puro kapalpakan na yung pinaggagawa. Maninindigan. Sumuporta ako dun sa against na sa kanya. Tatawagin akong balimbing. Na, ba't ngayon bigla kang gaganyan? Sinuportahan mo, binoto mo yan si Chris Delano. That time, naniwala ako sa kanya eh. Tama, oo. Diba? So, kasalanan ba ng botante yun? O kasalanan ng dapat ginawa mo ng maayos yung putang inang trabaho mo kasi naluklok ka? Nagbigay tayo ng isang best example. M-Site. Pagkakaalala ko, naglabas sila ng kanta. Si M-Site talaga yung nasa isip ko, hindi ko na nga pinangalanan. Hindi, pero Yung ano sa naman, Duterte. hindi naman sa bias ako na sobrang kinakampihan ko si M-Site. Pero, hindi ba pwede magbago or magkaroon ng change of heart? Political views lang yan. Kasi Mabago yan. ang problema kasi sa internet, pag nagkamali ka ng isang beses sa internet, parang nai-immortalize yung kamalian mo eh. Kahit naman sa totoong buhay, hindi lang sa internet, ganun talaga. Diba? Pero hindi ka ba pwede magkaroon ng change of heart? O sige, aminado, nagkamali ka ng change binoto. of heart. Sabi natin, okay, nagkamali pala ako. Oo. Tapos sumuporta ako sa kalaban. Ayun nga. Hindi sumuporta. Kumbaga, eto, tinitira yung kamalian nung taong binoto ko. Bakit mo ako sasabihan ng balimbing? Kung binoto ko yun, tapos nagkamali ako, edi susuporta ako sa tingin kong tama. Tapos, ito pa ang problema sa Pilipino. Binoto ko si Chris Delano, ang nanalo si Maricar. Dahil panatiko ako ni Chris Delano, sa kanya lang ako. Oo, magagalit ka. Ikaw yung nakaupo. Bakit hindi ko na lang din suportahan yung nakaupo? Hindi nga nanalo yung kandidato ko eh. Oo. Tapos pag sumuporta ako dun sa nakaupo, di ba, ganyan ka? Oo. Binoto mo si ganito, di ba? Oo. Yun yung problema sa atin eh. Parang wala ba kaming karapatang itama yung sa tingin namin wala kang nagkamali sariling kami? desisyon, no? Di ba? Pag mali na. Huwag na Pag mali, panatiko. wala, bukan ng ina. Libing na. Kasi kapag ganun ka, panatiko ka, yung critical thinking mo bumababa yan Naapektuhan. eh. Naapektuhan yan eh. Hindi ibig sabihin kahit mali na yung ginagawa nung diehard na diehard ka pa rin kahit mali na yung ginagawa. Okay ka Hindi, lang, diba? no? Diba? Paninindigan mo lang Pumapasok na yung panatiko ka. Hindi ka for Philippines. Oo. Hindi ka para sa Pilipinas. Hindi ka Para for ka lang sa for the tao. greater. Para ka sa kulay. Oo. Exactly. Wow. Makapula ka, makadilaw ka, makapink ka o ano. Hindi Kaya dapat kulay eh. Dapat kung ano yung best interest ng Pilipinas, doon dapat tayo. Ang pinaglalaban mo pa ba dito ay yung ikakaganda ng Pilipinas o yung interest lang ng pagiging panatiko mo nung tao na yun? Ako feeling ko Diba? nga ngayon, parang wag ka na umasa sa mga tao na nandyan sa taas eh. Gawin mo na lang lahat yung para sa sarili mo eh. Kasi Maganda wala ka rin yun. nang aasahin. Pero pinost ko yan dati na sinabi ko na Tama din. accountable ako sa kung anong magiging future ng pamilya ko. So ako yung, imbis na inaasa ko yung sarili ko sa... Binash ako dyan. Oo. Tol, tignan mo ang argumento ng mga nambash sa akin. Gago ka pala eh. Anong silbi ng gobyerno kung hahayaan lang natin silang magnakaw ng magnakaw? Sinagot ko, sabi ko, hindi ko sinabing suportahan natin yung pagnanakaw. Ang sinasabi ko, kaysa nag-uubos tayo ng oras, kakablame, Oo. gawin mo lang din yung para sa sarili mo at sa pamilya mo para Wala namang ibang masuportahan. tutulong sa'yo, ikaw na lang Oo, mismo. pero binash ako doon na parang, parang enabler ako ng mga politiko na hahayaan mo na lang sila. Parang ganun. Hindi Tama nila rin naman mag-gets yung sila. argumento ko. Pero Dito na kayo. Hindi, tama rin naman na makialam tayo pero wag na lang natin iasa sa gobyerno. Yun lang naman yung point ko, pag yung iasa eh. Kung aasa ka ng programa o aasa mo yung gobyerno na iahong ka sa posisyon mo ngayon, mukhang malabo eh. Mukhang hindi tayo matutulungan. Pero dapat mangialam pa rin tayo kung ano yung... Dapat tayo makialam. Kasi Pilipinas... May, kagaya nito, may Pilipino mga tayo. boses tayo. Pwedeng baka makatulong tayo sa maliliit na way. Pero ibig ko sabihin,
at the end of the day, may kanya-kanya tayong political views. Speaking of kulay kanina yung pinag-uusapan nyo, naaalala ko lang, sa US may binalita na parang ginamit nilang propaganda yung Bloods versus Crips. Kulay, red versus blue. Ginamit nila yan para magkaroon ng division. Okay. So ngayon, ano ba ginagawa sa Pilipinas ngayon? Kulay. Kulay. So nagkakaroon ng division din. Hindi kaya same strategy yung ginagawa nitong kung sino naman yung pulling the strings para i-divide yung mga Pilipino. Na same way na ginawa nila sa US. Tama. Na pinaghiwalay nila yung mga tao through the gang na Crips versus Bloods, blue versus red. Gets nyo? So technically, same concept yung ginagawa nila sa Pilipinas, sa dito. pink versus ganitong kung ano mang kulay. Pula, di ba? Uniteam, ganun. Oo, magigets mo same concept Which is, isa lang ang purpose is to divide people. So, Totoo. tsaka bakit tayo puro politics? Hindi, tama rin. Hindi lang sa divide. Parang i-confuse din yung tao. Kasi kung merong narrative ng kampihan, magfo-focus yung utak ng tao dun sa kakampihan, hindi dun sa interest ng Tsaka mga Pilipinas. kada, tatandaan nyo, hindi porket nananahimik ang isang tao sa isang bagay na, let's say, politics ang usapan, wala na siyang pakialam. It's just that mas may mga tingin siyang mas priority pa ako kaysa makipagbardagulan ako ng paniniwala ko na at the end of the day, wala naman tama at mali. May, may concept na there's always two sides of the coin. Or in other terms, merong good versus evil. So pag may nakita kang isang evil, you assume the other side is good. Yun. Paano kung parehas evil pala? Yun, pwede yun. Yung good and bad narrative. Kailangan din yan pag meron kasing pinanigan yung tao, yung utak niya masishift na doon sa narrative na yun. Hindi na nakafocus yung utak ng tao doon sa interest ng Pilipinas. Diba? Yung pinag-usapan natin noong nakaraan. Kasi kung may kakampihan ka, halimbawa, pausbungin natin yung narrative na nag-aaway kayong dalawa para may kakampihan yung tao. Pero mayroong pinagtatakpan na istorya na mas dapat hindi dapat malaman ng tao, 'di ba? Parang isa sa magaling na gumawa ng ganyang storya, WWE, Vince McMahon, yung hero versus heel. Tangina, ang galing nun. Na parang, for example, best example si Hulk Hogan. The whole time, yung story, yung character niya sa WWE, siya yung hero lagi. The American, ano ba yung term sa kanya? Nakalimutan ko, tagal ko hindi nanood ng wrestling American Dad. Basta siya yung, yung hero ng WWE hero, Mr. American guy. Basta siya yung Pride, American Pride, parang ganun. Tapos, ngayon, nung parang nagkakaroon na sila ng shift na parang, ginawa ni Vince McMahon gawing heel, gawing bad guy, si Hulk Hogan. Nakalimutan ko na kung paano niya ginawa yan. Basta panoorin niyo na napanood ko yun sa Netflix. Ewan ko lang kung nandun pa rin yun. Story. Kailangan yun Good cop, bad cop. Oo. Psychology rin Ang galing. Tapos doon na-hook yung tao sa WWE. The way binuo ni Vince McMahon yung mga characters ng bawat isa. Kahit si John Cena, na ginawa niyang heel. Ang dami. Ang galing. Sobrang galing nila mag-ano. Parang naalala nyo yung dating election. Yung Duterte election days, Maricar. Yung 7-Eleven dati, gumawa sila ng mga big uhaw tsaka Slurpee cup. Kung sino yung kandidato mo, yun ang kukunin mo. Oo. Tapos kung Tapos may sarili silang voting. Halimbawa, gusto ko si Miriam, siya kinuha ko. Ika-count nila kung ilan si Miriam bago mag-eleksyon. Pero ang galing ng strategy kasi pare-parehas lang sila din kikita doon. Oo. Di ba? Tsaka mas exciting pa nga pakinggan yung nila di ba? Kaysa sa mga survey na galing sa mga politiko. Diba ako, tumatakbo, may survey ako na ilalabas. Diba Pero pwede kong puhunanan yan. Pwede. Mind conditioning. Uy, panalo sa 7-Eleven si ano. Oo nga. Di ba? Ako may thought kaya ayoko nakikipag-argue tungkol sa politics Na parang kahit sino pang ipagtanggol mo dyan, feeling ko nga hindi naman talaga magkakaaway ang mga yan Ako may ganun din ako na pagtingin. Yung mga nasa yung posibilidad asa lang. talaga. Mga posibilidad lang. Pwedeng hindi naman talaga. They're just playing a game na para i-entertain yung tao Na parang ganun nga. Kung same concept ng kay Vince McMahon, yung hero versus heel o yung good cop, bad cop.
baka paano kung ganun lang yung ginagawa nila, pero kasi tignan mo may mga pictures na lumalabas na magkasama naman sila dati, may mga dinner sila magkasama. Alam mo yun, tapos all of a sudden, ngayon, family versus family na. Alam mo yun, paano kung it was all, a plan na strategized na. Para doon na nakatingin yung tao, Oo. doon sa So, storya. ganito kayong pamilya nyo, dapat ngayon kayo yung heel, kayo yung villain. Pero ganito mangyayari. So, itong term na to, itong voting election na to, ako muna ang presidente, tapos next kayo. Basta tignan natin, ganito yung plano. Paano kung nilalaro lang pala tayong lahat? Para sa Epstein files. Hindi, kasi... Yung yung lahat ng championship ng NBA alam na. Di ba? So, hindi kaya ganito, yung sa Pilipinas din ginagawa na nila. Alam na nila yung mananalo na sa mga susunod na election. Stage, no? Talaga Talagang sa rigged. Epstein meron yun, Nandun, yung NBA. Sino na mananalo? Mula 2020, 2020. Ngayon daw, ang mananalo, New York daw mananalo ngayon. Tapos syempre, kung gusto mong kumita pa ng extra pera dahil alam mo na kung sino panalo, sugalan mo yun, diba? Alam mo na kung sino panalo eh. Pero di ba sa NBA, minsan pagka pinapatagal sa finals, talagang may magpapatalo. Yung parang ganun. Hindi ko alam. Alam mo Dalawa naman. lang yan, Origar eh. May mananalo tsaka may matatalo. Hindi, ibig ko Merong sabihin hindi parang susunod sa script. pinapatagal. Pinapatagal, halimbawa, ito, 2-3. Sinasabi na mafia. Yung mga Oo, ganun. na mafia. Mafia yan, kaya ganun. Diba, dito nga dati, naalala ko may UAAP player na binaril. Sa recto. Oo. Si ano yun? Sa tuhod data. Oo. Ano Kasi hindi school? niya sinunod eh. Hindi Hindi niya kasi- sinunod. Hindi sumunod sa script. School mo. Diba? School Talaga mo. ba? Oo, hindi. Anong year? Dapat ipapatalo niya yun eh. Ang laki yata ng pera na nakapusta na. Nung pinanalo niya pa rin. Eto, si Jake Paul versus Joshua ba yun? Anthony Anthony Joshua. Ano yun? Na After 1 month, 2 months, car crash. car crash, patay yung mga kasama niya. Dapat siya yung nakasakay doon. Sa side na Grabe, passenger seat. no? Di ba may signal na raw na naglalabas ng dila Pag naglabas daw ng dila Patalo si mo Jake na. Paul, patalo mo na, sumunod ka na sa script. Kaya tignan mo nung binabanatan daw siya ni Tyson. Pigil na pigil si Tyson. Tapos naglabas ng dila si Jake Paul. Jake Paul. Kinagat na lang ni Tyson yung gloves niya. Kumbaga parang, Nagpigil na. Oo, kumbaga tangina mo tangina mo ka. Kasi Sipin mo, natalo niya si Mike Tyson. Mike Tyson. ano Oo, given na matanda na, pero tangina, di ba? Di, tsaka alam mong pigil eh. Ano yun eh, parang hindi na sports yung ginawa nila dun eh. Parang wala na entertainment na talaga eh. So, ano siya eh, you need something to get people hooked sa pinapalabas nyo yung show nyo, ganyan. Dito ako excited, Tol. Talking about boxing. Kay Manny Pacquiao tsaka kay Floyd Mayweather. Part 2. Tutuloy ba yun? Tuloy ba? Tumuloy na. Kasi Tol, sasampahan ng kaso si Oo ano nga eh. Mayweather. Billion-dollar contract yung na-breach niya eh. Tol, na set up nila si Mayweather. Ngayon, babakbakin talaga siya ni Pacquiao. Sana lang talagang bakbakin siya ni Pacquiao. Sana healthy Kasi si Pacquiao. sabi ni Manny, I'll give him parang a true fight now. Parang ganun yung... True fight, so meaning, Hindi kasi last time pila yung shoulder niya. Oo. Okay. Pero parang ang dating, kasi sabi, ang akala daw ni Mayweather is for show lang yun. Parang exhibition no? game. Walang talo, walang panalo, ganon. Ang biglang naglabas ng statement si Manny na parang real fight yung mangyayari. Yung contract. Yung contract. Bumak out si Mayweather. Dahil masasampahan siya ng billion. Hindi, nakapirma na. Nakapirma na siya. Okay. Hindi niya alam siguro sa mga pinirmahan niya na totoong fight yun. Ngayon, dahil masasampahan siya ng kaso, mauubos kung anong meron siyang pera para magbayad, tinuloy niya na. Hindi, ang matindi kasi, nangutang pala siya. Oo. Sa lending company na pinaitan yung kontrata ni Pacquiao. Na ito, laki-laki nang kikitain ko. Bigyan muna ng pera. Di binigyan ng pera. Ang dami niya ng utang. Yung pinirmahan pala niyang Hindi kontrata. exhibition. Hindi exhibition. Ngayon, pero yan. Sana banatan talaga siya ng malala. Itong year yan? September. Oh. Tangina Hindi to, rin natin Lizzie. alam kung parte na script yun. Sa Netflix Oo. pa rin ba yun? Sa Netflix? Ha? Diba nung unang post nila nun before Oo, tas nag-back out? kinancel, binack out daw. Oo. Pero Netflix pa rin hanggang ngayon. Yata. So kung Kasi sakali mang kasali. ganun, sana talagang bakbakan talaga. Inspired pa naman si Tangina, Pacquiao sana ngayon. matalo siya ni Manny ng
siya magiging unang talo ni Manny, no? Redemption. Ay, Oo. talo Oo. ni Mayweather siya. Oo, siya. King First ina. time ko sakali. Ilang taon na ba si Mayweather? Kaka 13 lang. Oo. Gusto ko mapanood din yung kay Casimero eh. Yung paparating na laban. Si Alas, Cuatro Alas. Oh, ang di ko lang maintindihan. Brad yun. Medyo ano kasi tol eh. Di ko alam yung nangyayari sa Sokmed sa kanya. Aha. Bakit ang dami ng haters? Medyo meron kasi siyang yabang, tol eh. Pero syempre, kanya-kanya tayo ng character tsaka image na... Pero Pinoportray. Oo eh. ito lang kalaban natin. Banyaga, hindi mo may supportahan muna natin yung kauri natin. Parang puro Pinoy pa minsan yung Yun nga yung nagko-comment sinasabi ng ko, tol. pababae. Kanya-kanya, alam mo naman ng mga Pilipino, di ba? Di ba nga, sabi nga ni Looney noon, Pilipino lang ako pag nananalo si Pacquiao. Di ba? So, ewan ko, parang ako kung bibigyan ako ng chance, parang ang sarap manood sa MGM Grand kung doon gagawin, no? Saan yung MGM Grand? Las Vegas. Ah, okay. Oo. Ikaw, bigyan ka ng free... Oo naman. Di ba? Free taste. Las Vegas. Ano? Free taste. Saya siguro dun. Grabe, no? Namanood ka ng live, no? Kaano ba ticket dun, tol? Hindi, tol, ganito. Tingin ko mahal ticket dun. Nung huling laban ni Pacquiao, nanood tayo eh. Hindi, yung MGM mismo. Hindi, puta, ngayon naman, pamasahe pa lang to, magkano na eh. Hindi, yun pa. yung ticket mismo, magkano kaya yun? Mahal yun. Siguro Pero nasa depende. 100,000. May ano eh, meron naman bracketing yun ng prices eh. Siyempre, kung bawa, mas court, ringside ka, ringside ka o medyo mataas. Gen Ad. September na tayo. Ulit? Oo. Tara. Ito, kasama to. Di ba? Nood tayo. Nang alin? Laban ni Pacquiao. September. Oh, tara. Sa Las Vegas lang. Tang inakala ko naman. Hindi, yung mga dito lang, mga yung ginawa pay-per-view. natin last time. Hanap tayo. Mga unli. Mga buffet na. Unli breakfast. buffet. Unli ano. Tawag ilagagi. Breakfast kaya, breakfast ulit yun. Lunch na nga yun, tol eh. September ano yun? Ay, hindi ko lang alam. September 11. Maganda sa mall eh. Yun nga, isa Para walang ano, delay. sa sininahan, no? Dati sa ano kami Ah, nanonood. meron din. Sa Nag-ano rin. Nagpe-play din yan. Sa Gateway, meron dati Sa nanonood ako eh. Robinsons kami dati nanonood. Doon. Bayang magil. Talagang chin up kayo. Kala mo parte ka nung ano eh. Yung mga tito, ang daming beer eh. Oh. Sino yan? Daming lang. Hindi, iba talaga pag lumalaban si Pacquiao eh, no? Lalo Talagang, noon, di ba? Oo, noon. Doon na knockout siya. Dito sa Marikina. Tangina lahat ng basketball court dito may malaking projector type na ano, no? Nuno talaga. Walang traffic sa kalsada. Oo, Zero wala, crime oo. daw. 1.5 hour, walang tao sa kalsada, lahat nanonood. At sa bahay ka kasi tangina. Bugbog sarado ka sa commercial eh. Motolite. Oo nga. Tangina. Meron pa ano. May mga story pa dati na. Panalo si Pacquiao, round 3, sabi ng tito ko abroad. Hindi nawawala yun eh, mga tito mo sa abroad. Putang inang yan. Totoo talaga. Sa balita. Nakakatawa rin doon sa ani, yung sinihan. Ang dami kasi maiingay ng mga Sigawan, magbabarkada ng mga tatay. Mga Suntukin mo sa ilong! Oo, mga gano'n. Nakakatawa eh. Oo, ganyan din Tapos pa mga ako lasing eh. na. Mga lasing na nagbibir sila, gano'n. Ano, text ka na lang pare? Sa mga ano yun, yung mga denshows, meron din sila eh. Oh, may maraming restaurants na gano'n. Denshows, restaurant. O mga inuman, kainan. Tol, are you with us, Tol? Sorry, wait. Kausap ko yung attorney ko. Wait lang. Wow, tangina. Yan na yung lupa na yung lupa na Lupang... hinirang. Oo. Lupang pangako. So, Meron ba kami dyan? wala tayo dyan. Ay, Tayo na. Sabi nga nila, ang Araw ng Kalayaan oo. ay hindi lang bansa ang pinapalaya, pati ang sarili mo. Somewhere down Sa mga bagay-bagay, palayain nyo na yung Tama ka sarili na, nyo. Mama Jack. Palayain nyo na yung sarili nyo sa mga iniisip nyo, ganyan. Ang puso nyo, palayain nyo na, May gano'n. pagkaano ito magsalita, no? Rufa May. No? Go, go, Yes! Ang ina mo. Okay. Okay. Eto, ganito. Kung may papalayain ka, Bird. yung sarili mo, halimbawa, kung papalayain mo yung sarili mo sa isang bagay, ano yun at bakit? Gusto ko nang palayain yung sarili ko sa mga tao na
nandyan lang kapag kailangan Sa ako. mga John Michael. JM. Ganon. Mga John Michael, Ano no? yung John Michael? Dyan lang. Dyan lang, pag may kailangan. John Michael. Ayoko may na. narinig yun, Gusto ko nang palayain yung sarili ko. Gusto ko nang matahimik. Gusto ko nang maging gusto ko lang maging masaya all by myself and with my loves. No, Yun hindi all lang. by yourself yun. Hindi nga, and with nga eh. Kasi alam mo naman, sobrang peace at binibigay niyan sa akin eh. So yun, gusto ko na palayain yung sarili ko sa mga tao. Hindi naman. Uy, Hoy. hello. Ikaw, kung Ikaw. papalayain mo yung sarili mo. Matagal ko na napalaya ang sarili ko. Mula nung tumigil ako humingi ng validation kahit kanino. Eh. As in, tangina, wala akong pakialam kung pangit tingin mo sa akin. Baka nga mas magandang naniwala ko kung sino nagsabi sa'yo masama akong tao eh. Ibig sabihin, tanga ka, naniwala ka dun. Parang ganun. Parang natuto ako since 2000, di ko na maalala ko nung year. Natutunan ko, wag na mag-seek ng validation and napagod lang ako mag-explain sa mga tao, sa mga bagay na hindi ko kontrolado. Kung ayun ang narrative mo sa akin, go! So be it. Oo, basta ako, kilala ko ang sarili ko and I have nothing to explain. Ako to, kung di mo ako trip, okay. Pag trip mo ako, appear. Pero at the end of the day, I don't seek validation. Yeah. But I do it all the way. Ako naman, Ano? what? Do it all the way. Hindi, may All the way ba? May all the way pa sila, may tol. ginawa kasi ako kanta. May ginawa. Nung isang araw lang, nag-freestyle ako sa bahay. May na-record ako. Tapos, alam niyo naman yung, tangin na yun, ako na ikwento. Ba't mo pa kasi in-open eh? Eh bakit hindi naman nila alam yun? Ay, huwag na. Oo. Okay na. Utang ina nyo. Anyway, ako napalaya ako na rin yung sarili ko eh. Pala Saan? yung bird. Hindi. Kidding aside. Napalaya ako siya simula nung inaccept ko yung reality na may mga bagay-bagay na hindi mo kontrolado. Kasi minsan noon nagdidwell ako, puta nai-stress ako over things na tangina hindi ko naman kontrolado kung ano mangyayari. Kung halimbawa, kaya sinasabi nila don't cry over spilled milk, di ba? So parang tangina overthink ka ng overthink sa isang bagay na putang ina hindi mo naman kontrolado talaga eh. Or pag may mangyayari na wala kang control, bawa ikaw. Kahit anong sabihin ko sa'yo, ni-stress ko yung sarili ko. Gab ganyan, gab ganon. Gets up. Pero yung ikaw pa rin naman yun eh. So, hindi ko na-stressin yung sarili ko. So, I think in that way, napalaya ako Napalaya mo. sa sarili ko sa ganun. Ano na yung parang, tawag dyan? Stoicism. Stoic. hindi, palayism. Palagis. Oo. So, parang ano siya, ganyan-ganyan. Okay, fine, sure. Square ang buwan. Okay, good. Parang hindi na ako para makipagtalo pa sa'yo sa argue, bagay na parang ganun. So, feeling ko napalaya Yung ako sa mga sarili hindi ko mo sa'yo. control sa paligid. Di ba? May mga bagay na ganun. Ikaw, napalaya mo na? Oo. Kung hindi ka pa napapalaya o kung may gusto kang palayain, ano yun? Sa akin na, sabay may nakakulong pala sa basement niya. Literal pala eh. Literal. Sabi ko, kung may gusto kong palayain, yung nandun sa basement ko. Mga 5 taon na siya nandun eh. I-blip mo to gusto talaga manalo ng intrusive thoughts ko eh. Gusto kang palayain. Uy, gogo. I-blip mo nga eh. I-blip mo nga eh. I-blip mo nga eh. Talagang hindi kaya ng intrusive thoughts ko. Hindi ko pa napapalaya intrusive thoughts ko tol sa mga ganun eh. Okay. Okay. Alright. Tatandaan ko yung Anong minutes? episode na. Pati yung isa, may blip din yun. Sa kabila. May blip din yun. Wala Meron. Basta mamaya natin mag-usapan. Okay. Okay, ikaw. Papalaya? Ano ba? Nanalo yung intrusive thoughts. Ayun, yung babae sa basement ko. Ginagawa rin si Gab. Ano? Napalaya ako ng aking kaisipan. Malaya ako mag-isip. Ng kahit ano. Boring. Malaya. Kasi hindi naman lahat malaya mag-isip. Hindi, sa bagay si Gabi, kakaiba yung mga ano niya eh. Totoo naman. Kaya, goods na yun. Critical thinker. Hindi. Doon ako siguro sa posisyon na free thinker. Free thinker. Habang si Maricar ay isang free diver. Si Chris Delano ay freeloader. Freeloader po. si Tiny Montana ay free taste. Free taste. Free thinker. Freestyle. Anyway, so ayun, tara. Uy!
At, at ang tunog na yun ay hudyat para basahin namin ang mga komento mula sa mga previous episodes. At ito ang kada comment number 1. Mula kay Junjun Vlog 6223. Sana mapansin yung comment ko. Sobrang idol ko kayo. Nung unang narinig ko sa Spotify, sobrang tawa ako ng tawa kay Tiny. Lahat ng episode nyo nanonood ako kahit duty pa ako. Ha ha ha. Kayo talaga ang nagpapawala ng stress ko sa barko. Hiling ko lang hahaba pa itong podcast nyo. Tsaka good health sa inyong grupo. Salamat. Sana mapansin nyo po ako. Saludo. Hanggat nasusustain namin ang podcast, nandito pa rin kami. So, Yes. yung pagnonood nyo sa bawat episode namin, yung mga nagpapamember sa YouTube, kayo talaga yung bumubuhay sa podcast na to, hindi kami. Kami ay isang instrumento. Ang showbiz ng putang ina. Kami ay isang vessel lamang na nandito para sa inyo at magtrabaho at bigyan kayo ng entertainment nyo. Kayo talaga ang bumubuhay sa podcast na to. Thank you, Pastor Delano. Thank you, Pastor D. Sa napakagandang ambag. Thank you, Pastor D. Pero madalas talaga makikita mo na napapasaya sila ni Tiny, yung kulit daw ni Tiny. May nabasa ako isa, yung imagination niya daw, paano pag nag-crosspat si Tiny tsaka si Vice Ganda, yung humor ba? Suntukan yun. Barahan kayo nun. Paano kayo magbabarahan nun? Hindi, sabihin ko, willing ka ba ng isa pa? Salamat sa'yo, Junjun. Keep your Junjun up. Dito ang kada comment number 2. Mula kay Kiang Galardo. Pa-shoutout naman po. Mula season 1 pa lang nanonood at nakikinig na ako sa inyo hanggang sa latest episode. Sorry mga quiz, kung ngayon pa lang ako makakapagpa-member. Sobrang saya nyo panoorin. Kaya yung onting tira sa sahod ko ang ginamit ko para makapagpa-member. Pero Salamat. hindi naman siya member. Member. Member siya. Salamat masasabi ko. Konti na lang daw, tapos pinagpa-member pa niya. Better late than never. Grabe. Pero thank you pa din. Kasi, Thank you. oo. Salamat sa suporta. Hindi ko masasabing Hindi ko masasabing gusto nilang magkaroon lang ng early access. Kasi kung napapansin natin, ang dami nagpapa-member sa atin. Yung mga member natin, halos hindi nga nanonood nung early access. Usually after 2 days ng upload dun Tsaka sila. nanonood. So, Sumusuporta lang talaga. pure love and support talaga yung ginagawa nila. Tsaka pagpasensya nyo na kung minsan nagpo-promote kami ng kung ano-ano mga products or let's say yung mga brands namin kasi in that way Mapapalawak. masusustain din namin yung mga ginagawa namin. Kasi medyo mahirap din talaga mag-upload ng 2 episodes per week. Oo. So, syempre, meron kami mga side hustle namin na delay dahil sa podcast. So, in a way, kailangan din talaga namin ipasok. Hindi ka na mabulunan Ang Salute Lifestyle na mabibili nyo sa salute-official.com. Iba't ibang designs at marami kaming sizes. Tsaka ang Sevenfold Club na matatagpuan nyo sa www.sevenfoldclub.com. Soon, maglalabas na ako ng mga bagong brands. Bagong design. Maglalabas na kami ng bagong design. Pero for now, inuuna lang namin ang Plead the Fifth kasi malapit na ang anniversary ng Tau Gamma Phi. So, sa mga brad dyan, punta kayo sa Plead the Fifth, nandun yung mga bagong flat shirt natin. Yun lang. At syempre, meron ding Tiny Montana sa Spotify. Brown Spotify. Kiss Dulano ng Spotify. Maricaron Spotify. Hello? Joke lang. Hello? At ito ang kada comment number 3. Mula kay Earl Cabas Pandio. Shoutout nga dyan mga sir. Lagi ako nakikinig habang nag-welding. Naka-earpods lang ako, tas naka-mask kasi bawal dito sa amin mag-earpods. Kaso kada kwento na to eh. Yun. Saludo. Saludo sa'yo, Earl. Ay. Saan yan? Sa ibang bansa siguro yan, no? Mga welding. Mabuhay sa'yo. Mabuhay sa'yo. Ang tanga mo Malupit. mag-Tagalog. Mabuhay sa'yo, parang kawawa sa'yo. Hindi mabuhay nga sa'yo kasi mahirap yung trabaho niya eh, welding. Mas maganda yung mabuhay ka. Mabuhay ka. Hindi mabuhay sa'yo. Shoutout sa'yo, Tol. Mag-ingat ka lang lagi sa trabaho mo. At ito ang kada comment number 4. Wait na, natawa lang kasi ako dito eh. Yung kay Lennon, mula kay Lennon Gray.
Yung body language ni Chris at Maricar, alam mo talagang sweet sila sa isa't isa eh, no? Iba din yung mga hawak nila. Di malaswa pero may dating. Hindi ko magets yung ano, yung hindi malaswa pero may dating. Ito ko sa inyo. Yan o, yan o. At kada, ngayon nyo lang makikita live sa internet, magkikiss silang dalawa. Sige na, pagbigyan nyo na. sige na. Sige na, sige na. Sige na. Yamitikil na sa'yo. Kadiri ang puta. Napagbigyan na. So yun, ito ang kada comment. Number 5. Number 5. Ako babasa nga, ako babasa. Wala, hindi nahanap ko pa. Teka. Number 5. There's a Ay, creepy house. Kada comment number 5. Ito ay galing kay Turf. It was sent 4 days ago. Angas talaga ng podcast nyo, idol. By the way, pauwi na ako. Sana makabanding kayo ang mga kakada. At ayun ang kada comments. So ayun, Tol, pauwi ka na. Ay, Tumawag, may tumawag. hello? Wait, may naman. Lagot. Ano yun? Ano yun? Naniningil. Tangin na mo. Lending company. Home credit yun eh. Home credit. Nagre-remind yun. Tangin na mo naman. Gago ka talaga! Ano nagre-rewind? Nagre-remind ng payment. Nagre-rewind. Tangin na mo. So, reminder, pag may mga utang kayo sa mga home credit, magbayad kayo ha. Magbayad kayo kagad. Nagre-remind yun kasi 5 days na lang. Wag niyong hayaang singilin pa kayo ha. Bayad on time. Magbayad na natin. Tangin na mo, tangin. Ito yun ang kada comments. Tangina, sinagot ang... Gago! Ay, sa techo ko. Ano? Hello, opo. Dapat Sige tinapat mo sa may kanina. Gago. Magpapaalala lang po. Ay, sa techo ko. Gago, tangin na. Hindi ba automated? Hindi, tao eh. Tao talaga. Oo, agent eh. At muli gusto lang namin magpasalamat sa Renzort na makikita dito. Andyan yung details sa description. Kita nyo naman kung gaano kaganda dito. Renzort, dito lang yan sa San Roque, Marikina. At gusto rin namin syempre magpasalamat ulit sa Drizzled Chicken para sa pagpapadala ng masasarap na pagkain ngayong birthday ni Gab. At syempre, salamat palagi kay Mike Austria ng Carbogetti by Austrias para sa napakasarap na Shanghai Carbogetti chicken fingers, whatever, gano'n. Thank you. Yun, so Happy birthday, Gab. happy Salamat. birthday, Gab. Basta lagi mo lang tatandaan, Gab, pagka, di ba, birthday mo. Kalokohan na naman to. Hindi. Ito na lang, bago natin tapusin. Magbigay tayo ng message kay Gab, Tol. Okay. Ng message. Inom, may ganun pa. Yung galing Huwag sa na. puso, Huwag na, tol. Kami lang naman, Sa Kami lang. gulat kami video, no? Kami lang naman, De, Tol. Andito na yung matagal mong hinahanap. Pasok! Puta, dumating mga pulis na. Pinoposasan. Pulis na Robocop dumating. No? Tapos ano po kadahilanan? May nakakulong po sa basement niya na 5 taon Tangina na. ka. Ano you? Alam mo yung you? Oo, yung stalker. Grabe din. Kinukulong niya dun yung mga Tingnan, involved Maricar. sa... Ano, Gab, happy birthday. Isa kang alamat. Happy ka naman. Ikaw. Happy birthday, Gab. Tol, salamat. Ang gaganda ng regalo Focus niyo. lang, focus. Ang gaganda Tsaka ng konting robot. tulong. konting due date, pag due date Konting Pag due date. habol sa deadline. deadline, be mindful. Be mindful. Initiative. Initiative. Sense of urgency. Grabe naman. Grabe naman kayo. Ako, Gab, happy birthday, Tol. Alam mo yun. Mabuhay sa'yo. O, yun na yung kada kwento. Salamat. Baka ano pa Teka, masabi nitong mga wala to. ka bang message para sa sarili mo? Siyempre, Tol, dapat may message ka birthday mo eh. Uwi na naman to eh. oh. Sige Talaga namang- na. Ano masasabi mo? Birthday Wala. mo eh. Yung salamat. Hindi na ako nagsiselebrate Buhay ng pa birthday. Oh, tangina, nung last year birthday mo nga. Saan kita bakaw eh. pinag-birthday, Tol? Sabihin mo saan ko pinag-birthday Sabi to. mo, ikaw magsabi. Saan kita Birthday ako pinag-birthday? Sa Galaxy Hotel.
Saan yun? Saan? Saan bansa? Macau. Oh, diba? Saan kita pinakain ng birthday mo? Hindi ko na rin alam pangalan nun, pero sa babae may Si Chuang hagdanan. siya. Hindi ko alam yun. Chinese eh. Grabe pala si Tiny man. Tapos ngayon, birthday niya. Nag-rent ako ng resort. Resort. Tapos may mga pagkain pa tayo. Hindi na ako mahal yan. Diba? Ganun kasi yun. Hindi... So, sa birthday mo, Times, Macau tayo? Pwede. Or London, I guess. Kasi tol, gusto kong makapunta ng London just to see if the London Bridge is really falling down. Diba? Not. Let's go. yung humor ni Tiny pambakla eh. No? Pero straight. Pang-comedy ba rin? Kumagay ko yung straight version ni Vice Ganda. Tama ka na, besh. Sa mapamapunta yan, pukin ng ina mo. Okay. So, ayun. Maraming salamat sa panonood nyo sa amin. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Gabra. Maricar. Chris Delana. At nanonood kayo ng Season 2 ng Kada Kwento Podcast. Pero bago kami magpaalam, gusto ko lang munang itanong sa inyo to bago tayo magpaalam. Pilipinas, totoo ka nga bang malaya? Ang ganda nun! Umadlip eh. Umadlip eh. Pilipinas. Kala ko game ka na ba eh. Line ender. Line ender. Bago kami magpaalam, gusto ko lang itanong sa inyo to. Pilipinas, tunay ka nga bang malaya? At nanonood kayo ng Season 2 ng Kada Kwento Podcast. Let's get it.